Sa tagal namin dyan, pwede naman kaming kausapin. Paano ba hindi lalaban? Isa si Michelle sa nasa 500 individual na biglang nawalan ng tahanan matapos ang demolisyon sa Donald Compound sa Pasay City. Ang Megaland Prime Estate ang kumpanyang umaangkin sa lupa ayon sa mga ulat. Sa nakaraang mga taon, sunod-sunod ang naiulat na mga demolisyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. May mga pagkakataon pang nauuwi sa pag-aresto at pananakit para mapaalis ang mga residente sa lugar. Madalas ang laging dehado ang mga residente. Nawalan na nga ng tahanan na ilayo pa sa kabuhayan. Ayon kay Atty. Ray Cortez, pagtatayo ng real estate projects ang madalas na nasa likod ng demolisyon ng urban poor communities. Noong 1992, isinabatas ang Urban Development and Housing Act. Isa raw sa mga layunin nito na gawing accessible ang lupa at bahay para sa mahihirap sa pamamagitan ng socialized housing. Pero para gawin ito, ang pribadong sektor ang hinihikayat na lumahok sa pagtatayo ng socialized housing. Binibigyan sila ng batas ng mga insentibo gaya ng tax exemption. Pero paalala ni Atty. Cortez, ang pamahalaan at hindi mga korporasyon ang may tungkulin para tiyaking abot kamay ang disenteng pabahay. Kapag ibinigay mo sa private sector yung socialized housing, magiging negosyo yan. Kapag meron ng elemento ng kita yan, hindi na yan, magiging prohibitive yung presyo ng mga bahay at saka lupa na hindi yan kakayanin ng mga nasa urban poor communities natin na karamihan dyan ay nasa informal sector. Mahigit 6 million ang housing backlog ng Pilipinas noong 2022 at maaaring umabot sa 22 million sa 2040 ayon sa United Nations. Paliwanag ni Atty. Cortez, karapatan ng bawat individual na magkaroon ng disenteng tirahan. Hindi lang simpleng may lupa, nilagyan mo ng bubong at dingding, yun na yun. Dapat pwede siyang tirahan ng isang tao na merong kuryente, may tubig at hindi siya binabaha at malapit siya sa kung saan pwedeng may pagkukunan ng hanap buhay. May pwede raw gawin ang mamamayan para maitulak ang pagkakaroon ng disenteng tirahan, ayon kay Atty. Cortez. Maganda ring ma-recognize talaga na isa itong karapatan, isang karapatan na pwedeng i-assert ng mamamayan at ito ay isang obligasyon sa parte ng Estado.